Nabulabog ang mga guro at estudyante sa isang university sa Cebu dahil sa bomb threat na kumalat online. Galing ang banta sa isang taong biktima raw ng pambubuli. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Napasugod ang Cebu City Police kasama ang mga miyembro ng Explosive Ordnance Division, SWAT at ambulansya, pati ang alkalde ng lungsod sa isang universidad sa Cebu kaninang umaga. Hinalugog ng mga otoridad ang bawat classroom. Yan ay matapos maalarma ang mga mag-aaral at faculty sa kumakalat na bomb threat sa social media. Sa Facebook post na nagngangalang Alejandra Shalij, sinabi nitong papasukin niya ang universidad ngayong araw at magsasagawa ng massacre. Baka ito raw ang paraan para may makinig sa kanya na isang biktima ng bullying. Galakip ng post ang ilang larawan ng granada, baril at mga posibleng pampasabog. Pero matapos ang 2 oras sa paggalugad sa universidad, walang nakitang anumang pampasabog ang mga otoridad. Coordinate tayo sa EOD, pati yung RACO, after sa paniling, na-clear po sa ating EOD. You can now say that it was just a prank. It was merely a threat. No, there was no Hinala ng mga pulis gumamit lang ng dummy account ang salarin para manakot. Sa ngayon, burado na ang naturang post pero active pa rin ang account. Pero dahil sa banta, sinuspinde ngayong araw ang face-to-face classes sa University of Cebu Banilad Campus. Hindi naman maiwasang mangamba ng mga estudyante. Yeah, it was shocking when I read it on the way to school. Good thing that they don't allow students inside for the safety. Alarming din siya. Ipa-online lang ang klase ron, maraming time. Iniimbestigahan na ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang nasa likod ng bomb threat. Babala naman ng mga pulis sa mga nagpapakalat ng mga nakakaalarmang post. Mayroon din kayong haharapin na kaso sakaling ma-identify at mapatunayan na kayo nagpo-post ng mga ganun. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727, ang sino mang mapapatunayang nagbanta tungkol sa bomba, kahit na hindi pa ito totoo o biro lang, ay makukulong ng hindi hihigit sa 5 taon at pagbabayarin ng 40,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.